Yesterday was a big victory para po sa mga kakampings. Okay? Si Senator Bam nag-number 2, si Senator Kiko nag-number 5, si Sen Heidi Mendoza, although hindi pinalad, ay mataas yung nakuhang boto. Okay? Yung Akbayan nakatatlong seats, congressman na si Chel Jokno. Yung ML nanalo din, congresswoman na si Manay Leila. At si Leni Robredo ay mayor na ng Naga. Pero meron silang isang kasama na hindi pinalad. At yan po ay si Sunny Trillanes na lumalaban bilang mayor ng Caloocan. So ako po, isang taon akong nakasama ng team ni Sentry. Umikot sa bawat sulok ng Caloocan, pinakinggan lahat po ng mga problema, lahat po ng mga hinaing ng mga kababayan natin sa Caloocan na naghahanap po ng pagbabago. At we tried our best, sinubukan po namin, hindi lang po talaga pinalad, masyadong mabigat yung pong aming binabangga dyan po sa Caloocan. Pero, ganun pa man, nagbigay po ako ng mensahe doon sa aking mga kasamahan doon, yung mga volunteers, yung mga magdalo, at yung mga kasama sa campaign team ni Sentry. Ito po yung aking mensahe sa kanila. Maaring hindi man tayo pinalad ngayon, naniniwala po ako na napaka-importante ang magiging papel ni Sentry mula ngayon, May 13, hanggang sa 2028, lalo na lumalakas ang puwersa ng mga Duterte. Nakita naman po natin, yung even sa mga local nila, may mga napanalo silang malalaki. Yung sa Senate, di ba, kumaga, they perform better than yung mga lumalabas sa survey. So mabigat po ang magiging laban sa mga Duterte heading into 2028, lalo na kung makabalik sila sa kapangyarihan, kung maupo itong si Sara Duterte, dyan po sa Malacanang, ang una po niyang babalikan, bukod sa mga Romualdez at kay Marcos, ay yung mga pigs. Sila Sentry, sila Risa, sila Manay Leila. So sila po ang mga unang babalikan at unang paghihigantihan. So napaka-importante po ng magiging laban mula ngayon hanggang sa 2028 to build on the gains ng mga kakampings. Diba? Ang ganda na naging performance, comeback ng mga pinks, ng tinatawag nga nilang tunay na oposisyon led by Senator Risa. Ang ganda na ng simula. You need to build on that lang. Kailangan build on that. At napaka-importante ng role dyan ni Sentry dahil siya ang consistent from the very start na lumalaban sa katiwalian, lumalaban sa mga Duterte at may tapang at bayag na harapin sila head-on. Okay? Si Sentry at Magdalo, that has always been their character na matapang kahit na binabash sila, kahit na anong paninira sa kanila, 'di ba? Kahit na anong pag nasa tama sila ipaglalaban nila at lalo na kung ito ay para sa kapakanan ng mga Pilipino, para sa mga naging biktima ng EJK at lahat ng mga naperwisyo noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Kaya I'm not sure kung ano ang magiging susunod na mga hakbang ni Sentry, kung ano ang kanyang magiging direksyon, kung magpapahinga muna siya, kung ano, pero it will be a very very big war that is coming our way. Okay? Tapos na yung 2025. Nagulat tayo dun sa mga maraming surprises sa resulta. Pero yung mga impeachment case, tuloy pa rin. Yung pong mga kaso laban dun sa mga dating tauhan ni Duterte at sa kanilang pamilya, tuloy pa rin. Nasa sentro pa rin po niyan ang isang Sentry. At kahit na hindi siya pinalad sa Caloocan, hindi niya tinalo itong si Mayor Along, si Sentry ay napakulong si dating Pangulong Digong. Okay? Kaya po, para sa akin, ako po buo ang aking suporta kay Sentry, kung ano yung kanyang susunod na plano, kung ano yung kanyang susunod na hakbang, kung gusto man niya magpahinga, kung gusto niya, kung ano po ang maging direksyon niya. Basta I will support him. Pero ang aking wish
Ang aking kagustuhan sana ay sana siya po ay tuloy-tuloy lang. Kumaga, stay the course dahil hindi pa po tapos ang laban. Okay? Mabigat ang magiging laban lalo na babadya na makabalik sa Malacanang ang mga Duterte. Yan, at I'm sure gusto ko sana sabihin na sana wag panghinaan ng loob, pero hindi. Kilala ko si Sentry, isang taon ko siya nakasama. Hindi siya yung tipo ng tao na pinanghihinaan ng loob. Puno yan ng tapang, basta alam niya na tama yung pinaglalaban niya. Kaya sulong lang, laban lang. Nandiyan yung mga pinks. Kailangan din siguraduhin na yung mga pinks ay hindi maliligawan nung kampo na yon. Okay, and si Sentry nandiyan to make sure na we get the job done. Mapigilan yung pagbabalik ng mga Duterte sa Malacanang, and ayun, maano yung momentum. Nabuo naman yan dahil sa ICC, nagka-momentum dahil nung sa ICC pinadala and all that. So gets ko naman yun. Pero importante ang role ni Sentry heading into 2028 kung ano ang magiging direksyon ng bansang ito. Sentry will play a huge role dyan. So, abangan natin kung saan pupunta, okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. At para naman sa Caloocan, okay, ito yung aking mensahe. Naniniwala po ako na hindi man sa ngayon, one day, ay sisikat din ang araw sa Caloocan. Okay. Thank you very much po. Bye-bye.